Good evening, Panga! Good evening! Same, pero... We are number 106.7 Energy FM Panga. Wag mo sabing radyo. Sabihin mo. Energy! O ano na, 8:27 na. Na-check out mo na ba yung ano mo, yung na-i-add to cart mo? Baka nalagpasan ka na ng ano dyan, 99. Pero meron, kahit naman 10 na ngayon, pero meron pa rin naman yung mga hibla-hibla ng mga ng mga sale. So, gusto ko lang ipaalala na i-check out mo na ang mga dapat i-check out dahil ikaw din. Baka maano na yan. Mahirap. Alalahanin mo, magde-December. And kailangan nating ma-realize na kapag December, huwag kang umasa yung mga sale. Usually yung mga sale dyan, peke lang. Naniniwala akong peke lang ang mga sale ng December. Bakit? Dahil may pera ang mga tao. Dahil may mga bonus, di ba? May mga 13th, 14th, kung ilang tint ba ang meron, di ba? Sa ano nila, sa buhay nila eh. So, naka-check out ka na ba, Papa Jackson? Wala akong app eh. Ay, oo nga pala. Oo nga pala, hindi ka Sorry. Nagpapabili ka nga lang. Nakikisuyo lang ako sa inyo. Nakikipasabay ka lang pala. Wala. Ba't ba kasi? Mag-download ka kasi. Hindi ko nga alam. Wala nga akong Gcash account eh. Madali lang nga yun. Kaya lang, yun lang. Ay, naniniwala ako na pag meron ka, tignan, Wala. may ano ka dyan, lagi kang may deliver dyan ng may parcel ka dyan lagi. Mas mainam na yung wala ganong extracurricular gastos. Extracurricular gastos. Pero alam mo, speaking of yung mga yung mga Kuya Chico, yung mga sale. Dati alam mo na peki ako sa ganyan. Ano yun? Sabi niya, parang na-scam ka? Oo, hindi naman na-scam, pero na-peki kasi. Dahil? Hindi ko na maalala exact number mo. Nakalagay doon, 7,000. Yung original price ng bag. 7,000. Oo. Okay. So, pag dahil sale siya, 99, 10, ganyan. Yan. Naging parang 3,500 na lang siya. Di ka So sa utak, kalahati. Sa utak ko, oh my God. Sale. Naka 50%. Pero sa normal days, 1-2 lang talaga yung bag. So hindi ako nakatipid. Nadagdagan pa ako. Nadagdagan ka? Kaya pag minakita ko yung gamit dyan, tignan nyo yung i-search nyo pa sa ibang seller. Wag muna kayong maniwala kagad na sale kasi pwedeng nangyayari talaga yan. Kaya marami rin maloloko dyan. Pinapalabas nila na nakatipid ka pero ina-adjust pala nila yung pricing. Parang yan di ba? Yung 3-10 pero 3 na lang. Kapag isa. 3-10. Kapag isa lang, magkano isa? 3. Kung ganun, bumili ka ng 3 piraso, 3 beses, 9 lang. Alam mo yung piso doon? Ano? Bakit susupot yon? Kasi nga susupot nila. Yung pala yun. Kaya naman pala. Ay nako, alam mo, dyan isa din, bukod dyan sa mga ghost project na yun, yung pinag-uusapan niya, dyan din ako isa sa mga piko na pikon, yung niloloko tayo sa mga sale. Deceitful. Di ba? Napaka-deceitful nung mga ganyang klase ng sale. Parang, parang tayo bang mga Pinoy, deserve ba natin na ginaganito na lang lagi? Parang, totoo. Alam mo, you put it beautifully. Bakit sa ibang bansa? Diba? Totoo naman yung mga sale. At sa pag-ibig, wasak ka na. Sa bayan natin, wasak ka pa. Diba? Ay, naku, pangarap ko. Alam mo, pangarap kong mawasak din talaga. Yun lang. Gusto mawasak. Kaya lang, naghahanap pa ako eh. Charot! Nang wawasak. Nang wawarak! Ang gulo ng bansa natin ngayon, no? Ay, kaya, alam mo, sa totoo lang, kaya tayo, naniniwala ako na more than ever tayong mga Pinoy ngayon ang taas ng stress levels talaga natin. Oo, Kuya Chico, kasi nakikita mo yun. Alam mo, nakita mo yung nagtrending na picture? Na ano yan?
Yung nakalatag na pera ng sa Ay, DPWH, oo, diba? kanina, oo. Nandun yung mga kinaltas na yun, 12%. Nandun. Ay, totoo, andun nga. Oo. Oo. Pero I just realized na, di ba, parang ang daming pera nun, pero barya pa yun. Barya pa yun doon sa talagang Totoo. One time lang yun na. kasi multiple deliveries eh. Di ba? Kasi nakukuha nila yung nasa, di ba nga ito nga yung pinag-uusapan natin eh, nasa ang storage nila ng pera eh, bahay, di ba? Kwarto. Hindi na yung mga lalagyanan ng mga normal na mga lalagyanan. Oo. Bawal ano yan eh. Bawal ibangko kasi ma-amlak sila eh. Yung AMLA, di ba? Yung anti-money laundering act. Mga ganyan. Amlak. AMLAC? Oh, amlak. Okay. Ano yung Hindi ko ano yung AMLAC? Kasi alam ko anti-money laundering act. Ano yun? Ay, nako. Kaya dapat, bawal tayong tamarin, Papa Jackson. Kasi, kagaya mo, dapat. tama! Bawal tayong tamarin kasi nga, pag nanakawan pa tayo ng mga puwat! oo, kasi sayang naman, wala silang pang... Wala silang mananakaw sa atin! Wala silang pang travel, di ba? Wala silang pangbili ng sasakyan na may nalagyanan ng halimbawa ng payong. Ay, yan, oo. Wala silang gano'n. Bumili kang payong pero may kasamang sasakyan eh, no? Bumili kang pa... Parang samantalang tayo, ano nabibili natin? Mantika na may kasamang betchin, di ba? Di ba? Pero alam mo kay Chico, yung Di ba yun? sa mga kasi kami mga mayayaman. Ay, wow! Kayong, Hindi, di ba? Di ba, yung di ba, nag-trending yan, yung bumiling sakyan, yung payong na nagustuhan. Payong. Sa mundo kasi ng mga ultra-rich, kay Chico, hindi nila talaga, sa biruan nila, hindi nila binibili yung kotse talaga. So, totoo. Totoong ang binibili nila talaga, ay diba? yung payong. Payong, di ba? At kasama yung car. Yan ay linggo ng mga ultra-rich. I'm just buying the umbrella. Comes with the car. Yun talaga yun. Pag nagkwentuhan sila, di ba? Habang nag-golf. Yes, Kuya diba? Chico kasi, ganito yan, Kuya Chico. Kaya may payong yan. Kasi pag halimbawa, Kuya Chico, tama, golf course. Hindi mo naman pwedeng dalhin yung buong kotse papunta sa meeting nyo sa gitna ng golf course. So may dala kang payong. Alam nila na dumating kang naka Rolls Royce. Yun. Symbolic talaga yun. Tara. Di ba? Alam mo, dapat gumawa din ng kotse kapote. No? Yung kahit mapulmon niya, kapawis ka, nakakapote ka. Di ba? Basta kasi, so, para hindi mo bibilin yung kotse. Ayaw mo yung kotse actually. Gusto mo yung kapote. Yung kapote lang. Di ba? Tama, di ba? Katama ka rin. Dapat magsipag tayo para may marami silang manakaw sa atin. Di ba? Wawa naman sila, baka mabasa. Oo, di ba? Baka hindi nila mapunta. Baka hindi nila mabili yung mga mamahaling relos nila. Ayan, di ba? Sipagan natin, ha? Bayan ko. Mag-work hard tayo kasi may mga magnanakaw pa eh. Mananakawan pa tayo eh. Work harder. Harder. Ano kayo? Papahinga-pahinga kayo? Huwag tayo magpahinga. Hindi. Di ba? Lumusong tayo sa baha kasi yung dike na para pag-control ng flood natin, pinangbili nila ng patek. Yung ano yan? Yung relos na mamahal. Yung hindi ko nga alam. Yung Philip Patek, Kuya Chico, yan yung yan yung relos na siguro mga 10 ekonomiya ng barangay sa probinsya yung halaga. Yung halaga noon, di ba? Yung grabe yan. Ganun, Tapos normal lang pagkakwentuhan lang kasi nila. Wala kasi silang pangkwento, yun talaga yun. Oo, di ba? Para anong oras sa sa patek mo, gano'n. Tapos yun ang pagkikwentuhan. Hindi talaga niya gusto magtanong ng oras. Mga Richard Mille. Rinig mo na ba yung mga ano yun? Meron yan. Sa Green Hill, sa baba. Katabi ng mga klase A. Ang sapatos. Mura lang. Hindi ko alam. Wala, alam mo, buti na lang hindi ako nahilig sa mga relo. Alam mo kay Chico kung bakit mamahalin yan? Yung mga relo na yan. Pwede isanla ba? Hindi totoo to Meron siyang precious stone. Halimbawa yung yung Patek. Ano ba laman yan? Gold. Hindi talaga, symbolic kasi. Lifestyle talaga. Oo, talagang lifestyle si yun eh. Lifestyle. Alam mo ba kung magkano kahit peke nun? Peke magkano? Nasa 100,000. Yung peke nun Peke, class A? Yung ultra copy Oo? Oo. 100,000 Pero imagine mo yung totoo. So yung totoo million? Oo, Kuya Chico, mga 100 million yung mga yan. Ay, ganun. Tanong natin si Siri. Hi, Siri. How much is a Patek watch? Susuntokin kita, pag di ka sumagot na maayos. Nakatanga tong Hindi naman sumagot. Ano spelling ng Patek? Patekwe? Patek. P-A-T-E-K. Patek? Patek.
Patek Philippe, Nautilus. Patek. Yung Nautilus, nakikita ko yun, Nautilus. Ikaw yung naughty Oh. Tsaka, Nautilus, nakikita ko yun sa mga, di ba, pag mga social na mga Nautilus. So yung pala yung mga niya, ka-level niya, no? Patek. Mga yung ordinary niya nasa mga 10 to 20 million. Ay, hindi kasi ako mahilig nga talaga sa mga relo-relo. So 10 to 20 million pesos. Hindi ko alam. Patek Philippe. Batik lang yung alam ko yung yung hindi nahugasan. Ay, Patek. Di ba? Yung aso lang yung alam mo, Batik. Yung Richard Mille naman kay Chico. Relo din. Oo. Nasa mga ganun din, mga pero 25 diba, to 45 million. Pero yung diba totoo. yan yung kaya yung pwedeng isanla? Oo naman, kasi kay sa Chico. ganun, diba? Oo naman. Kaya lang parang hindi ba lugi din yung doon? Oo, pero sa Shopee, 1.5 lang siya. 1.8. Sa Shopee. Sa Shopee. Shopee. Diba? Pwede yan. Lazada, no? Yung special kay Chico, nasa 219 million. Grabe naman. Ayan. Richard Mille. So, ultra rich nga. Oh, kasi kung Scorilos pa lang halimbawa, tayo, magkapera tayo, hindi mo pa rin makakabili niyan eh. Bumili ako ng Jordan na sapatos. 8.5. Diba? Kaya na yun. Kaya nga, di ba? Pero hindi eh. Totoo, okay. Yung ganyan, kahit sabihin mong, kunyari, yumaman ka, yung word na yumaman, feeling ko hindi pa sapat para makabili ka niyan eh. Dapat maging ultra yaman, ultra rich. Ultra rich kay Chico. Ultra rich Pro Max. Siguro, yan, Pro Max. Yung mga tipong kay Chico, yung mga, halimbawa kay Chicks, kung ikaw ay may-ari ng SMDC, kaya mo na to. Ay, oo. Yung diba? Ganyan, hindi na nakakapagtaka. Pero alam mo sa Pilipinas, yung mga mayayaman, yung mga ultra rich, hindi mo nakikita nagdi-display ng ganyan. Hindi, simple wala ka silang interview ng mga gamit na meron sila eh. Wala, simple lang. Di ba? At saka hindi sila para usually yung mga nakakasalamuha kong mga talagang alam kong mga mayayaman. Hindi sila showy sa ganyan. Hindi kami ganyan eh. Talaga, oo nga. Sa kwentuhan man lang yumaman ako. Parang, di ba? Parang maramdaman mo man lang sa feels mo na ang yaman natin. Well, lately talaga feeling ko mayaman ako. Talaga? Kasi ikaw kasama ka din. Saan? Sa nag-sponsor ng mga luxury items nila. Sponsor tayo din. Ay, oo nga pala. Kaya mag-work hard tayo kasi pag nanakawan pa tayo ng mga sayang eh, oo. Ha? Dapat mag-work hard pa tayo. Para sa mga mga age, ha? Oo, di ba? Tamang-tama, lumabas na yung bagong iPhone 17. Ay, nako. Oo. Ayan na naman, ha? Hello, Home Credit. Baka naman. Hello po sa mga nag-iipon, sa mga nagkukumahog na naman, yung hikahos ka na nga, diba? Nakukuha mo pang mag-isip ng kung saan maglo-loan para bumili ng iPhone 17. Ang galing, ang sweldo mo, 8.5 kada cut-off, 8.7 ang bayarin mo. Saya, di ba? Anong ulam nyo? Ito, adobong charger. Ang social pa nga nun, di ba? Adobong iPhone charger. 17. 17. Ewan ko lang kung kakayanin ko mabilin yan. Yung mga naka-iPhone dyan. Feeling ko may ini-scam na tayo ng Apple. Lagi nilang meron. Diba? Yearly na lang meron, no? Na bago. No? Kasi ako, naka-14 ako bago ako nag-16 eh. Ako, hanggang ngayon, naka-14 ako. Diba? Yung 14 nga sa anak ko, nag-China kami. Wala naman kasi nagpipicturan kami. Hindi wala naman mapapansin talaga. Nilagyan lang ko ng buton sa gilid. Di ba? Wala. Sa totoong buhay, di ba? Tsaka pansinin ninyo, yung mga, hindi lang to sa iPhone, basically sa gadgets in general, yung mga sinasabi nilang ibinibida nilang mga features, pansinin ninyo, yung mga binida nilang features, sa araw-araw talaga, sa mostly hindi mo magagamit. Oo, hindi mo ginagamit. Yung kung ano yung dahilan para ikamahal niya, bukod sa pagiging bago niya, hindi mo naman talaga na utilize. Totoo pa, lalo tayo bansa tayo ng filter. Sa linaw ng iPhone, yung camera ng iPhone. Alam mo, ayoko ng camera ng iPhone sa ang linaw, di ba? Picture kasi pinapakita niya yung tunay. Tapos, nakakairita. Tapos, ikaw na gunggo, mag-install ka ng camera. Ano yun? Yung app. Filterin mo sarili mo. Bumili ka pa ng mahaling cellphone. Ang ganda nung camera. Sa sobrang ganda nakikita yung kapangitan mo. Ganun talaga. Minsan, status symbol na lang talaga sa aming mga mayayaman. Sa inyo mayayaman. Para ang sarap, no? Para ang sarap! Para ang sarap, diba? Ramdamin. Ang sarap yumaman. Pero dapat mag-work hard tayo. Mag-work hard. Kasi, wag kayong, pag nanakawan pa tayo ng mga Ay! Nako. Alam mo, kahapon
Kaya OT ako kahapon. Naglilitanya ako kahapon ng may isa na akong pangarap, Papa Jackson. Ano? Bukod sa yumaman talaga na ganyang contractor levels, ganyan. Ang isa sa pangarap ko na sana mangyari at least in my or in our lifetime na masabi natin na ang sarap maging Pinoy. Ibig ko sabihin, sana mabuhay tayo sa society na less na yung or wala na yung mga korap, ganyan. Yung nararamdaman na natin na yung namatay na sila, ganyan. Sorry. Hindi ba tumanda na kasi? Oo. Ba't aabot ba silang 200 years? Hindi naman, di ba mamamatay din niya mga Pero bakit sa pagkasasabi mo parang gusto mo na parang may hindi sa hirap ng bansa natin nga. So, di ba? Alam mo kasi nanggaling ako sa hindi kasi ako naniniwalang mahirap ang Pilipinas. Totoo. May pera na nananakaw nga nila eh. So, kung mahirap dapat walang nananakaw. Tama. So, ibig ko sabihin dapat yung nananakaw nila ay napupunta yan supposedly sa mga pagpapaganda ng mga, for example, infrastructures, 'di ba? Sa pagpapaganda ng mga serbisyo ng mga kunyari mga tren, 'di ba? Yung lahat. So, parang sana magkaroon tayo ng pagkakataon sa buhay natin bago tayo magpaalam sa mundong ibabaw at ilalim. Na masabi magpaalam. Sila muna. Sila muna. Ba't di kayo mauna mga put? Bakit hindi? Ba't hindi pa next week? Mga magnanakaw. Di ba ba't di kayo mauna? Di ba? So, gusto kong, in short, parang gusto ko lang sanang i-enjoy yung yaman na meron ng Pilipinas. Ang sarap nun, diba? no? At masasabi mong, okay, ang sarap pala talaga yung maging Pilipino. Diba? Kasi, pagka ganito yung mga pag-usapan natin, hindi ko masabi na ang sarap maging Pinoy. Alam mo yun? Hindi ko, magiging Irish na lang. Ibang sarap mo na yung hanapin mo. Magiging Irish na lang, magpapakasarap na lang ako sa piling niya muna. Diba? Pero yung sarap maging Pilipino, parang ang hirap pa niyang sabihin or isa puso or... Alam mo, may isa pang katanungan kay Chico. No? Kailan lang nabunyag to eh? Ano yan? Itong mga nakawan na to. Kailan pa ninyo kami pinagnanakawan, no? Mga anong taon pa? Actually, no. Di ba, kailan pa kayo nag-umpisang magnakaw? Kasi, kailan pa kami naging major sponsors ng mga travel nyo abroad? Mga put? Kaya mo maiisip yan dahil parang on how things are going, parang nagigets natin na ang tagal na nito. Ano na siya? Kumbaga, systemic na talaga. Sistema na siya. Oo. Tsaka sa atin, hindi siya last year lang. Hindi ganun eh. Hindi siya matagal na to. Kaya Chico, ito pa. At some point, naging normal sa atin na kapag saan ka nag-work? Sa customs. O kaya sa DPWH yung tito ko. Parang normal na mayaman sila. We don't question eh. Oo. Di ba? May congressman. Nung unang term niya, sakto lang yung buhay nila. Alam mo, totoo yung Papa Jackson. Pag yumaman na, parang normal sa atin. Congressman kasi kaya mayaman. Pero bakit? Totoo. Alam mo, diba? Alam mo na-connect ko yan doon sa dati parang pinangarap kong magtrabaho sa customs. Ay, hindi totoo to Bakit? Dahil kumbaga nung wala pa naman ako masyadong alam, ang unang pumapasok sa isip ko, may pera, maraming pera, yayaman kapag nasa coast. Sorry, yun ang nasa isip na mali, no? Kasi naging systemic eh. So hindi pala ganoon. Tingnan mo Kasi dati ganoon ang congressman sa Pilipinas, ang sweldo ay 207,000 lang. Congressman. Malaki pa kita ni Wamos monthly. Diba? 200. Pero nakikita mo naman yung mga iba dyan naka-Land Cruiser. Cruiser. Kasi sa iba na yung level nila eh. Cruiser na. Di ba? Kaya hindi nga, parang hindi ba lahat? Parang kung hindi man karamihan. Di ba? Naka-escalade yung iba. Ang presidente ba, 300? Tanong natin kung magkano sweldo. Di ba? Kasi parang minsan pag-iisipin mo, kung kunyari, sa sweldo nila, kunyari mga senador, ganyan, sa mga sweldo nila, pero bakit ganun yung yaman nila? Kung hindi naman sila pinanganak na mayaman in the first place. The salary of the President of the Philippines is determined by salary grade 33. Which has a specific monthly pay rate that is set by law. Though the exact current rate is not immediately available in the search result, but it is expected to substantially higher than 60,000 pesos. 60,000? Hindi. Hindi.
411,000 per month ang sweldo ng presidente ng Pilipinas. 411,000. 11,000. Malaki pa kita ni Marian Rivera. Oh, yun nga. Ito to. 400, isang kaway lang ni Marian, di ba? Milyon eh. Oh, di ba? Salary of Pin Senator. Punta tayo sa mga Senado. Mga nandun din yan, mga 200,000 din yan. Nakita mo na? Minimum 293, maximum 334, parang gano'n. 334. Diba? Alam mo yung district engineer na pinag-uusapan kay Chico, magkano sweldo? 60,000. Oh. Alam mo ang kotse niya? Ano? Lamborghini Urus. Diba? Yan. So, yan yung example. Talaga ba? Lamborghini Urus. Kumaga, sige, yung iba kasi baka sabihin, kayo naman, grabe naman ko, iba ka nag-iipon, tigil-tigilan na. 30 million yan, 30 million. Di ba? Magkano? 30 million? 30 million, mga 29 plus. Mga 30 million tapos ang sahod mo, 60,000. Mind you, yung bilihin natin ngayon, baka nakakalimutan nyo. Di ba kayo bumili ng ng Century Tuna para mabawasan yung 60,000 mo? Di ba? Pero yung lifestyle nila, ang ultra rich. Di ba? So, maiintindihan ko nakabili ka ng ganong klaseng sports car kung araw-araw ang inuulam mo, dilata, mga, di ba, yung mga daing-daing at kung ano-ano. Pero hindi naman eh. Delimundo no? Oo, may mga mas mahal pa sa Delimundo. Di ba? Meron mga ganyan. Naka-Lamborghini Urus. 29 million plus kay Chico. Pag tama yung tax, alam mo, sa lahat po naman gusto ng sports car talaga, na ayaw magnakaw. Ano? Mag-networking na lang talaga ako. Magwa-power. Ay, totoo! Power! 60,000. Parang yung iba sinasabi, ang laki nung 60,000. Pero, hindi siya hindi ka makakabili ng Lamborghini Urus. Hindi ka para makabili ng ganong sports car. Hindi, nag-ambagan na sila mag-asawa, sabi niya. Hindi rin. Oo. Alam mo yung asawa niya sa nagwo-work? Saan? Sa GSIS. Ayan. Baka nakapag-loan. Baka, Pa-loan po ako ng 30 million kasi gusto kong bumili ng Lamborghini Urus. Loan 30 million? Yes. Ano, payable in, ano yun? Uy, Kuya Chico, isa lang sa kotse niya yan, Ayun sa narinig ko lang. Isa lang? Meron pa siyang Dodge Challenger. Taray! 9 million. Doon ko nga nalaman yung halaga ng Dodge Challenger sa Senate. Oo, di ba? Hala! Yun nakakuha pala ako ng Dodge Challenger dahil sa networking. Yun, minamaneho mo na. Ilang beses na rin ako nakasakay doon. Di ba? In fairness, kaya hindi ko ginagamit yan. Baka imbestigahan ako networking ko nakuha yan Pinaghirapan ko 4 na taon yung Chico. Walang dugot pawis yun. Naku, baka imbestigahan ka. Oo. Paglabas tuturo kita. Downline ko po ito. Ay, excuse me, naka-Innova lang po ako. Wala po ako. Wala po ako. Nakakaawa yung bayan natin. Oo, totoo. Pero sa kabilang banda, medyo meron akong Papa Ja, hindi ko alam kung ikaw na feel mo or nakikita mo. Meron akong konting spark of hope. Kaunting. Sa nangyayari ngayon? Oo, dahil feeling ko unti-unti nang ang mga tao ay hindi na pumapayag. Totoo. Kasi for the longest time, alam naman nating ninanakawan tayo. Pero it's now more than ever na parang tayo gumagalaw na. Yung hindi na tayo pumapayag na ganun-ganun na lang. Gusto na natin ng the word is accountability, di ba? Gusto na nating may mapanagot. Sana. Pero wag sana tayo umabot sa puntong nagrally tayo na parang nagsisira tayo ng lansangan natin. Ayun kasi lalong gugulo. Distraction. Hayaan natin na yung the law will take its course, 'di ba? Kasi feeling ko naman may ginagawa na yung gobyerno na maayos ngayon. 'Di ba? Tsaka malay mo, sa makabilang buhay ang mga na maaga. Oo, kaya nga yung mga nananakaw, malay mo singilin ng buhay. Baka next week. Di ba? Malay mo lang, di ba? Hindi naman natin alam ang buhay, syempre, di ba? Alam, may karma ang buhay Totoo. Ang dahil mong pera, nalunok mo yung 500. Ganun. Di ba? Tapos iyon, wala ka ng hangin, nangamatay ka, ganyan. Parang, anong nakalagay sa death certificate mo? Eating money. Eating money, no? At least mayaman ka pa rin. Anong tawag dyan sa Bible? Ang yaman mo pa rin. Gluttony?
Gluttony sa pagkain eh. Greed. Ano ba? Gluttony sa pagkain kasi, di ba? Kaya, heist. Grabe, no? Kaya. Ang nakawan, milyonan na, no? Bilyonan na. Billion, trillions. Hindi lang, no? So, di ba, yung, imagine niyo kung gaano karami, yung attache case, di ba? Ilan lang naman ang laman nun. I think parang maximum nun eh. 1 million. Hindi ka aabot nun ng ilang, ha? 1 million. More than naman yung maleta na, yung nakikita natin sa mga palabas. More than yun. Kasi nakahawak na ako ng 1 million eh. Talaga? Papakita ko sa'yo yung 1 million. Hindi po ako contractor ha. Ito yung... Wala ka namang ghost project yan. Wala akong ghost project. Ikaw pag na-imbestigahan kita, dadala kitang burger sa kulungan. Hindi, matagal na to. Dahil di ba remember nung napaparenovate ng bahay. Pero di ba wala. Sa kasamaang palad, hindi naman natapos. Pero wala namang ghost project. Pero nung sabi ko, ano lang? Ganito pala. Substandard. Ay, hindi. Hindi naman, pero hindi lang nga siya natapos. Pero sabi ko, ganito pala ang 1 million. Na-amaze ako sabi ko, ganito pala. Oo. Sabi ko, ganito lang pala. Oo, ganito lang pala ang 1 million. Pero marami sa mga Pilipino ang sasakabilang buhay na never nakakita ng 1 million. Never nakaipon ng 1 million pesos. Ay, oo nga. It's 1 million pesos. 10 bundle lang ng 100,000 pala. Oo. Pwede ba natin ipakita? Pwede naman. Pwede ba natin ipakita ito yan? No? Oo. So sa sobrang pagka-amaze ko na ganito pala ang itsura. Kasi ngayon lang hindi ako nakakita. Hindi mo kagatin? Bakit? Kasi syempre, di ba? 1 million! Kinagat. Bakit ko kakagatin? Diba? Sobrang galing mo sa pera. Kagatin mo yung pera. Ayan, nakikita na. Kailan mo lumalabo na eh. Ayan, yan ang... Ganyan lang. So yung isang attache case kay Chico? More than. Mga 10 million siguro yun. Feeling ko. Ganun lang pala ang 1 million. Sana bumalik tong moment na to. Nasaan na kaya tong pera? Ang tagal na nito. Sa ayon nga sa investigation kay Chico, nilalagay lang nga sa sa kahon ng mga noodles para hindi halata eh. Ganun. Yung isang delivery nga daw ay nasa 240 million eh. Iba. Parang nakawin yung parang ganun. Ibang klase. Oo. Pero ang hindi ako makamove on yung sa isang bahay talaga, yung bahay or condo unit. Ang sosyal. Di ba? Rumenta ng condo unit para lang storage lang ng pera. Totoo kasi hindi sila diba? pwede magbangko eh. Kunyari 3 bedroom, so lahat yun punong ng pera. Alam mo, nakalive. dati hindi ko alam kung sa investigasyon ko napanood ng government investigation yung normally bathtub. Ano yan? Sa bathtub sila nagpupuno ng pera. Konti lang yun. Kumpara doon isang sa... bathtub Pero siyempre, para sa atin, marami na yun. Mapuno mo yung isang bathtub. Kuya Chico, tabo nga, marami sa atin. Totoo nga. Diba? Isang bungkos nga lang wala, di ba? Marami na nga sa atin. Yun nga. Ako nga, sobrang yung amusement ko na may 1 million, di ba? Parang, grabe yun. Tapos, wala. Tapos, dadaan lang sa'yo. Iba, grabe, no? Bathtub. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. Ano sunod? Pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda at dilag, at sa kanyang yumi at ganda, kontraktor ay nahalina. Bayan kong binihag ka, binasanlak sa Ghost Project. Everybody now! Ibon mang may layang. Alam mo, kay Chico, kagabi, sabi ko, in the earlier days of the Philippines, ang nagpahirap sa bansa natin, dayuhan. Kasi nakap tayo, di ba? Spanish, Japanese, American. Sa mahabang panahon. Diba, alam mo kung sino sumasal? Sumasal? Sal sa bayan natin, kapwa Pilipino. Kapwa Pilipino. Diba tayo? Lumaya nga tayo sa sa kuko ng mga sa dayuhan. mananakop. Tayo mismo nagwawalang yaan sa Pilipinas. Diba? Tayo. We are the same reason why we are where we are right now economically. Bakit? Kasi may mga
Magnanakaw. Alam mo, feeling ko dapat si Lola Kerps tumatakbo na. Oo, dapat yan. Kasi ang motto niya ay bawal. Ang aral, wag magnanakaw. Wag magnanakaw. wag magnanakaw. Hindi ko alam ba't hindi nila maisabuhay yun. Oo. So sana maisabuhay, no? Nalulungkot ako sa bayan natin. At hindi lang tayo to kay Chico. Siguro, we are just embodying that thoughts and the emotions of many people. Pero marami. Totoo yan. Di ba kakagaling ko lang China, di ba? Sa ibang bansa, they have tamed their rivers and they have developed the mountains. For leisure na yung bundok nila. Maniwala ka ba sa China, sa Tok-Tok may Burger King? Taray. May full Chinese restaurant sa Tok-Tok ng bundok, ha? Taray. For view na lang yun, ha? Tayo, diki pa lang. Hindi natin matapos-tapos. Diki na lang, ha? Diki. Tsaka alam mo, syempre kaya din tayo nagngangalit na nga tayo dahil sobrang evident na. Oo. Kumbaga, harap-harapan na, garapalan na. Evident na kasi yung epekto nung korupsyon. Yung baha, 'di ba? Parang ngayon, ay nako, iba na ngayon eh. Hindi ko na nga alam kung baha pa ba dapat tawag diyan. Parang lagi pagka may ulan, parang delubyo na lahat lagi, 'di ba? Hindi na siya baha na simpleng baha lang eh. So, sana mas lalo pa tayong magising, sana mas lalo pa tayong makisangkot at makialam, no? Para finally, sana, hopefully, may mapanagot na. Oo. Ay, nako, siguro magdidiwang talaga ako. Ay, totoo. Magdidiwang ako. Alam ba yung trivia na? Ano kaya You can only see a very few Japanese outside Japan. Hindi sila umalis ng bansa nila. Kasi walang dahilan. Pati ka mo export, di ba? Hindi sila masyado yata nag-export. Walang dahilan silang tumira sa ibang bansa unless may jowa silang Pinay, ganyan. Pero import pala yung sinasabi ko. Mag-ano lang si Chico, mag-ano lang sila, magta-travel lang. Pero to live outside Japan, bibihira. Bakit? Kasi nga tsaka may sobra silang pagmamahal sa wika, sa bansa, 'di ba? At 8% lang ang tax sa kanila. Yung import, 'di ba? Hindi rin yata. Meron pero siguro hindi kasing rampant ng kagaya sa atin or sa ano. Kasi sila gusto nila yung mga produkto nila mismo, 'di ba? Totoo. Kaya nga siguro feeling ko, 'di ba? Baka yun din ang dahilan kung bakit mas mababa yung yen, 'di ba? Bakit mas mataas pa yung peso, Philippine peso kasi mas marami tayong produkto na umiikot sa buong mundo. Totoo. Parang ganyan. Ewan ko, parang it has So something dapat to do with supportan yung sariling product, 'di ba? Oo. So bilhin na kayo ng kape ko. Sorry. Naku, Hindi, sorry. Alam mo, self-interest talaga ako. Kasi kaya kami mayaman eh. Yung pala yun. Kaya kami ultra-rich, ganyan kami. Doon pala yun. Oo. Sipagan nyo lang kasi pag nanakawan pa kayo ng mga ano, ha? Salamat, marami. Sipagan nyo lang pag nanakawan pa tayo ng mga pot. Ha? Magtrabaho kayo, hindi yung patamad-tamad kayo dyan. Kasi yung mga nagnanakaw sa bayan, baka walang manakaw. Wala nang mananakaw, sayang naman. Ang dami pa naman nilang mananakaw. Mga magnanakaw. At hello po sa mga ano, ha? Sa mga, ba, magnanakaw yung family sa gobyerno. Tapos yung mga anak-anak nila, pamabangkin, luma-lifestyle sa ninakaw sa atin. Ayan. Diba? Magka-allergy sana kayo. Diba? Totoo. Luma-lavish lifestyle. Diba? Magka-allergy kayo, nakakati kaya magdamag. Diba? Yung allergy, magkakakorikong kayo sa ano. Para maranasan nyo yung hirap ng ordinaryong tao na pinagkunan nyo ng mga piniflex-flex nyo online. Magkaroon sana kayo ng kung ano man sa balat na hindi magagamot ng up-up solution. Ayan, tsaka ng salicylic acid. Salicylic acid, katchalis, ano yung katchalis? Tsaka yung sebo de macho. Sebo de macho, galing diba? Sa? Ano, sa oil? Sa sebo? Sa oil ng baboy yun eh. Ay, talaga ba? Yata, ewan ko. Sebo de macho. Sebo di ba is oil? Baka sabi ni Angka dito, baka mahirapan sila, kawawan naman, kaya nga. So, intindihin natin sila, guys. Ha? Kailangan natin ng iba yung pag-iintindi. Okay? So, having said that, maraming salamat sa lahat ng mga nagtiyagang manood, makinig dito sa isa na namang edisyon ng programang hindi pinaghandaan. Pero may ultra-rich naman. May ultra. Ako yun. Naway, sana sumunod kami sa iyo sa pagiging ultra-rich mo. Oo. Ang sarap sabihin, no? Ang sarap sa feeling mo. Ang sarap sabihin, pero bayaran ko na naman ng Meralco. Oo, may bill na. Dumating na kanina ngayon. Bill na naman namin. Sakit na naman ang ulo ko. Kanina, kausap ko na naman si Aling Elsie. Pinag-uusapan na namin. Bayaran na naman. So, parang gusto ko sabihin, ma, shut up. Ma.
Ma, no! Teka lang, gusto ko maging payapa. Wag mo akong sabihan ng mga bayad-bayad, ma. Kung pwede, di ba? Pwede bang gumanon? Hindi naman di ba? Hindi naman natin pwedeng ganyan. Baka matampal ako ni Aling Elsie. So, galingan natin, ha? Para may pambayad tayo. Okay? Tama. Alright. Nakasama niyo po si Papa Jackson. At ang kuya mong Chico. Next week ulit. Dito lang yan sa Same pero Iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggam ko sabihing radyo. Sabi mo! Bye! Hi Panggap! Please like, follow, and share, and subscribe sa aming mga social media pages on Facebook, on Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan nyo rin kami sa aming Facebook Live or TikTok Live sa lahat ng programa namin. At yung programa ko po, ang Papa Jackson's Hello, Sorry, Thank You, and Goodbye. Ako nga pala si Papa Jackson. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo, energy.